Magandang umaga po. Good morning, sir. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po. Good morning, ma'am. Magandang umaga po. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, Sir Senator, Sir, Ma'am Jimmy Lopez-Ma'am. Sa ating bumubuo ng BCMC Class 10 or Basic Citizen Military Course na pinamumunuan ng ating team NRS and NCR sa pamumuno ni Captain Junmar A. Sales, Philippine Navy, GSC. Sa umagang ito, naniniwala po ako na hindi na kailangan ng mahabang pagpapakilala para sa ating susunod na tagapagsalita. Sapat na bigyan natin ng diin na hindi tayo magkakasama-sama sa bulwagang ito kung wala ang kanyang pagtitiwala, paniniwala ng diwa ng paglilingkod sa ating bayan. Siya po ay itinuturing na isang inspirasyon sa pagpapatuloy ng ating Basic Citizen Military Course. Mga kasama, ikinagagalo ko pong ipakilala, walang iba kundi ang ating nag-iisang Senator, Lieutenant Colonel Robin Hood Padilla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with you. Sumaatin po ang kapayapaan, pagpapala at ang awa ng nag-iisang Panginoon Diyos. Alam niyo po, lalong sumasaya ang bawat araw na dumadaan na nakikita ko po ang ating mga future reservists sapagkat napakagandang makita na ang isang tao na masasabi natin fulfilled na siya. Alam na niya yung career niya, alam na niya yung buhay niya, pero pipilitin niya na tumanggap pa ng isang hamon na susukatin muli yung kanyang galing, kanyang pasensya. Bihira yung mga taong gano'n. Kasi, ang tao din, nagkaanan ko na yan, ayoko na yan, okay na ako. Pero itong mga taong ito, sabi ko nga, kausap ko yung mga opisyal, barko ng Tarlac, PRT Tarlac. Sabi ko, nung ako ay bago sa Senado, ako ay laging nakatingin sa mga empleyado, tinitingnan ko sila. Nandiyan meron talagang, siyempre, Senado nagtatrabaho yan eh. May tikas talaga yan. Pero, ngayon, nakita ko yung pagpapakumbaba ng ating mga kasama dito sa Senado. Nakita ko yung mga ngiti sa mga mata nila, yung mga tawanan na priceless. Nagkaroon kasi kami ng isang napakagandang, ano ba tawag nila doon? Ang tawag doon? Fellowship. Ma'am, nagkaroon kami ng fellowship. Noong nakaraang linggo. Sabado. Monday, isipin mo yun. Ganong katindi. Nakalimutan ko na yung araw. Monday.
yung bawat sinagantahan kami. Parang kaming magkakapatid na hindi ko malaman kung paano kami nagbuklod-buklod. Merong mag-asawa doon na nagligawan, kilit na kilit ako. Tinext ko pa yung asawa ko, sabi ko, dapat pala, gawin din natin to. Nakita mo yung yung true love ba? True love. True love sa hindi lang usapin ng pag-ibig, kundi lahat ng klaseng pagmamahal, pagmamahal sa bayan, sa sarili mo. Siguro naman lahat mag-a-agree sa akin na itong dinaanan ninyo, natutunan mong mahalin uli yung sarili mo. Kasi yung pinagsisilbihan mo yung sarili mo. At pagsisilbihan mo pagkatapos, yung bayan mo at kapwa mo. Kasi di mo pwedeng sabihin mahal mo yung bayan mo, sabihin sarili mo, sinisira mo. Ito yung pundasyon ng pagiging tao ulit. Tao na may nararamdaman, hindi ka manhid. Napakasarap makita na ito yung mga taga-senado. Sa pangatlong branch ng government. Siyempre, nandiyan ang executive, legislative. Nandiyan ang judiciary. Ito, legislative. Gumagawa ng batas. Mga batas na ipapatupad. Nandito, kasama natin. Dinaanan nila to. Sana, maging inspirasyon sa lahat. Na huwag natin atrasan to. Kasi, kitang-kita yung magandang epekto. Kasi marami dyan, sabi nga sa akin, isang Navy, marami po dyan nung una naming nakasama, talaga pong hindi sila nag-uusap-usap. Talagang hindi sila close. Pero ngayon, inseparable na raw. Talagang sana yung ganitong klaseng brotherhood, sisterhood, ang makita ng ating mga kababayan na dito sa Senado ay ipinatupad natin. Hindi lang tayo dito magkakasama dahil gusto natin magtrabaho. Kung hindi may pagbubuklod na alam natin isang araw gagamitin natin sa pagsagip ng buhay. Hindi para pagpaslang. Itong ginagawa natin to save lives. Sana yun lagi ang ating iparating sa ating mga kababayan. Ngayon po, meron po tayong panauhin. Isa po ito kilalang showbiz personality. Bilang isang artista at mang-aawit, naku, kilala po tayo pagdating sa talagang kantahan. Maraming mga batang siguro sabihin natin, yung generation niya at generation ngayon ang napapaindak pa rin sa mga awitin ng grupong kanyang kinabibilangan. Andyan na po yung Smoky Mountain, kung natatandaan po ninyo, nagpasikat yan sa bansa natin. Nasisiguro kung alam din po ninyo ang kanyang kantang Anak ng Pasig man niya. Yan po yun. Naging parang din yan naging parang lumalabas din sa bibig ng mga bata noong panahon na yan, yung Anak ng Pasig, na tumatak sa lahat ng mga Pilipino. Siya rin po ang butihing mami ng dalawa niyang anak. Isa po siya sa mga nagsusulong ng advokasya sa malusog at malakas na pangangatawan at isipan. Kitang-kita naman po natin kung gaano ka-fit ang ating bisita ngayong umaga.
Nakilala din po siya bilang isang environmentalist at animal rights advocate. At noong 2022, opisyal po siyang natanggap at binigyan ng ranggo bilang sergeant matapos ang kanyang pagsasanay upang maging miyembro ng Philippine Air Force Reserve Command. Mga kaibigan at kasamahan, ikinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang ating panauhing pantangal, ang katabi po ng ating pong bayani, Lieutenant Jerwel Villaflores ng Philippine Navy, ang kanya pong katabi, ang napakaganda at napakagaling Sergeant Geneva M. Cruz. Anyayahan po namin kayo makapagbigay, ma'am, ng inyong inspirational message. Sir, thank you, sir. Ma'am, pinaikot pa sa akin. Ganyan po, dapat kailangan we go with the flow. Thank you, sir. Kinabahan naman ako sa intro nyo, sir. Maraming salamat sa pag-ibita sa akin dito. Talaga pong kinagagala ko na nandito ako ngayong araw na ito. And I really respect na you are encouraging everyone dito sa Senado na to undergo, of course, itong basic citizen military course. Well, siguro nagtataka po kayo kung bakit at nung time na yun, 46 ako. Bakit ako sumali pa ng Philippine Air Force? Akala ng mga tao, pabango lang ng pangalan yan. Ang tanda ko na para magpabango pa ako ng pangalan. Kahit pa paano naman nakapagbigay, kumbaga, saya at pride na ako sa aking bansa. Sa pamamagitan ng Smoky Mountain nga, kung saan kami po ay minanage at ginawan po ng mga awitin ng ating National Artist for Music na si Maestro Ryan Cayabyab. And nag-travel po kami sa iba't ibang bansa para po i-represent ang ating bansa. And as a solo singer po, ganun din po, pumunta rin po ako ng ng Russia ng time na yun at si Lieutenant Colonel Antonio. May ganun pala, so hindi ko alam. Sabi ko, parang gusto ko niyan. Sabi na, pwede. Talaga, ano bang pwede kong gawin? Anong dapat kong gawin para sumali? So ako talaga yung may gusto. Wala akong kumausap sa akin. Siguro nung time na yun naghahanap rin ako ng parang kulang pa yung buhay ko. Hindi po dahil wala akong jowa noon, asawa, or partner, but something was missing. And yun po ay ang pagsilbi sa ating bansa. Hindi naman po lahat kailangan pumasok sa politika. Kung hindi naman po yung forte ninyo, pwede pa rin kayong magsilbi sa bayan through this. And syempre, hindi naman pwede na ganun-ganun lang. Kailangan din yan to undergo trainings. And yan ang isa sa pinaka masaya kong mga memories nung sumali ako. Nung nag-training ako, sa totoo lang, nung high school ako, hindi po ako nag-ROTC. May asthma po ako noon. So, pag nasa ilalim ng araw, hinihika talaga ako. Na-hospital ako lagi. When I started running, somehow, at age 18, nawala yung hika ko. But too late for ROTC. So, pinaligan ko, sabi ko, yung mga bagay na hindi ko nagawa noon, pwede ko pa rin gawin ngayon. Hindi importante kung anong edad mo. Ang importante, yung puso mo nandun. Diba? So anyway, ang pakiusap ko sa Philippine Air Force, of course, syempre, sasabihin nila, celebrity naman yan. I'm sure hindi niya gagawin lahat ng mga ginawa ng mga normal na tao, ng mga katulad ng iba.
normal din po kami. Kami po nasasaktan rin. Kami po nalulungkot rin. Siguro yung iba marunong magtago, pero ako po hindi po ako gano'n. I've been known as somebody who's pretty authentic po. Yung sometimes I wear my heart on my sleeves. Pag nakita niyo po ako, medyo malungkot, hindi po sungit yun, yung po ay lungkot. Dahil po, tao lang po kami, no? So they said, of course, gusto nyo, sali ka sa mga kaklase mo. Lahat naman, ang dami pong magandang mga ala-ala. Nandito ang aking teacher, si Sir Joel Guerrero, na talagang umpisa pa lang ng aking ROTC training, tumatakbo na po ako sa field. At iba po yung napuntahan kong grupo. Doon po pala ako sa kabila. Ang dami po talaga natutunan ko. To be one with everybody, na hindi po ako si Geneva Cruz, kundi si Geneva Cruz na Pilipino, katulad ng lahat. So graduate po ako na ginawa ko lahat ng mga ginawa ng mga kaklase ko. Kaya naman hanggang ngayon, lahat kami magkakaibigan. Lumalabas kami minsan, kumakain, kumakanta, sumasayaw, gumagawa ng TikTok. Kasi syempre kailangan sumasabay pa rin tayo sa uso kung kaya naman, no? Para rin makita ng bagong henerasyon na open tayo to change, na open tayo to growth. And, being prepared for war, okay, can play a role in maintaining peace. So, akala nila, sasali yan sasali kami dyan, parang magkagera, kami ang ibabatong una. First of all, siguro talagang kung dumating, at least prepared ako. But you know what? I want to be prepared to be able to take care of my family and my countrymen when needed. Hindi po tayo pwedeng, pag nangyari yan, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kung meron kayong asawa, pwede mong turuan yung asawa mo. No. Kung gusto niyang sumali rin. Or pwede mong tulungan ang asawa mo na ganito ang gagawin natin dahil handa ka. Lumaki po ako sa Tondo, Manila. Diyan po ako pinanganak. And nakita ko po kahit na paglabas po ng aming maliit na apartment, marami pong mga batang nagtutulak ng kariton. Kita ko po yun. Bakit kami kahit pa paano may isa kaming aircon? Marami kaming pagkain, hindi kami mayaman. Pero paglabas ko ng, ba't ganon? Ang daming naghihirap ng mga kabataan. So, nahanap ko po yung purpose ko. Ang purpose ko po ay maging mabuting ina, makapagserbisyo sa aking bayan. Kaya po pala hindi ako nag-US citizen, pwedeng-pwede po. Pero sabi ko, I'm too proud to be Filipino para gawin ko yun. Ngayon po, I found peace and happiness sa pagsilbi sa aking bayan. And nag-aaral din po ako mag-swimming dahil hindi po talaga ako magaling. So, para makapag-triathlon po ako ng June 23. Kailangan po handa, kumbaga. And lahat po ito ay nag-open up for me. Itong thinking na ang hirap na lang. Hawak-hawak mo yung M16 mo at yung backpack mo at may scoliosis ako, no? Tapos 3 bundok yung pinaakyat sa amin. Sabi ko, sakit talaga. After that, when I graduated, I told myself, I'm going back to the gym. I'm going to lift heavy weights. Siyempre, meron naman tutulong, no? Mahirap yan, baka mabali. I'm going to lift heavy weights. I'm going to build more muscles for me para pagtanda ko ng konti pa, hindi ako yung nahuhulog-hulog. I started running races. Running, cycling, and then ito po, swimming na. Sana po, mahikayat ko ang iba sa inyo. Masabi nyo sa inyong mga kaibigan na sana
they can join us. Kasi, as a woman po, talagang napuno ang aking pagkababae lalo. Kasi kahit wala man akong partner, at least partner ko po ang Pilipinas, partner ko ang Diyos, ang mga naging kaklase ko, forever na nandyan sa buhay ko. So, congratulations to everybody. And sama na, sign up bilang reservist. And pakita natin sa mundo kung gaano natin kamahal ang ating bayang Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sergeant Geneva M. Cruz. Napakasarap mong marinig ng inyong binigay na inspirational message sapagkat tunay po yun, ano? Marami po talagang hindi ko naman malaman sa ibang bansa katulad ng Korea, yung mga artista doon, basta dumating sila sa edad, sila ay talagang obligado na mag-training, mandatory talaga. Kaya napakaganda po talaga makita na yung mga artista natin, mga singer natin, na kahit anong, siyempre alam niyo po, sanay kaming mga artista na inaasikaso, talagang nandun ka sa pedestal eh. Maraming alalay, maraming. Tapos dadaanan mo yung training na alam naman ninyo yung training na nangyayari. Talagang humbling experience yun. At sana yun yung maipaliwanag natin sa mga kabataan na hindi ito kawalan. All to gain. Lahat talaga. Kaya napakaganda namnamin itong pinakamagandang example Ma'am Geneva All walks of life. Kita natin. Handang magbigay ng serbisyo. Ito yung kailangan natin na marami matalino, maraming magaling, marami. Ang tanong, hanggang saan ka ba magsiserve sa bayan mo? Yun yung tanong eh. Kasi maraming mga kababayan tayo, nakakalungkot isipin, pero ang tapang lang sa social media, ang tapang lang sa salita. Pero pag sinabi mong mag-undergo ka naman ng training para naman makasigurado kami na pagka ano man ang mangyari, hindi mo kami takbuhan. ano man mangyari, nakauna na kayo dyan na nag-aalisan. Sana lang, maging aral po sa atin ang ginagawa ng ating mga kadete ng Senate. Maging example ang mga artista na nagiging reservist. Na mag-serve tayo kung ano man yan. May mangyari man na gulo o kalamidad, ang pagsiservisyo sa bayan ay ginintuan. Gusto ko lamang pong saluduhan si Staff Sergeant Jurel Guerrero ng Philippine Air Force. Sir, at si Airman Second Class Joshua Lescano, Philippine Air Force. Sir, maraming salamat po. Dito po, nakikita natin of service ng Armed Forces, may Philippine Navy. Sir, maraming salamat po. At sa mga kaparty ko, sir, magaling kumanta yun. Sir, pinaghahandaan na kita. Tinalo mo ko nung gabi. Oo, si sir, may dance number eh. Oo, sir, next time, sa ating kayang ko yung mga dance number mo. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Inspirasyon po kayo sa amin, lalo na po sa mga anak ko na sinasabihan ko na sana sumali din kayo. Kasi
Mapakagandang banding na. Father and son. Anak ko kasi, pwede ba yun? Yung anak ko kasi hindi Pilipino eh. Paano ba yun? Sa ngayon, sir, kailangan natural born or... Pwedeng dual, no? Pwede. Dual naman yun. Ayun, sir. Oo, kasi baka sakaling matuto magtagalog dito. Pagka nahirapan yun, magtatagalog yun. Yes, sir. Oo, baka matutunan niya magsabi ng, aray ko po! Yun lang po, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay mo.